Matuto po kami dakilang Diyos patuloy, lumago at tumibay, upang nang sa ganon kami maging kapurihan ng iyong banal na pangalan. Salamat po aming Amang Diyos sa iglesyang ito na amin pong mapag-aaralan, at ang nais po namin dakilang Diyos kami maging patuloy na katunayan ng iyong katapatan, Panginoon. Thank you so much for everything, Lord. And again, ikaw po ang aking pinagtitiwalaan sa mensaheng ito na gagamitin mo po sa ikatitibay ng iglesyang ito. Salamat po sa kanilang butihing pastor at sa kanyang pamilya. Bless them, O God, continually. This I ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. So, tayo po ay kumikilala sa katotohanan na sa Bible po, sa usapan po ng church, ang Book of Acts po ang isa sa napakagandang record. Actually po, pwede tayong gumamit ng mga maraming example. Halimbawa lang po, yung sa bansa natin, pwedeng may mga kilala kayong mga churches. Malalaking churches po sila, okay? Mga kinikilala po yung pastor sa ibang bansa. Kung kayo po ay mga palabasa, lalo na doon po sa ilan, sa mga na-expose sa mga ministry sa Amerika, well, po pwede tayo ma-inspire sa mga gawain na meron po sila, and even from different countries. Ano po? But I believe, mga kapatid, as Bible believers, kung meron po talagang para sa akin, mas malakas ang impact na gagamitin po nating ehemplo, ito po yung mismong nakatala na sa Bible. In fact, mga kapatid, pag pinag-usapan po natin ang church, ako po ang paniniwala ko, yung church sa Book of Acts, ito kaya magandang maging pattern po natin kasi I am very sure dahil nakatala po siya sa inspired Word of God na talagang yung mga nandirito po ligtas. Halimbawa po, yung text na ginamit natin. In Acts chapter 2, knowing the background of the passage, ito yung time na si Peter po, mga kapatid, si Apostol Pedro po ay tumayo para mangaral. He preached repentance. He preached about repentance. Repent and be baptized, every one of you. So the message is very clear in his presentation. And you know, ang listener po niya is actually different kinds or different groups of people. From different sect, from different religion. But because the Word of God is powerful, according sa record, nung nangaral po si Peter, ang sabi ng Bible, kumilos ang Panginoon. They were pricked in their heart. Marami po ang nanampalataya at tumanggap sa Panginoon. And in Acts chapter 2, verse number 41, nakakasunod po kayo? Sa Acts chapter 2, verse 41, ito po yung gamit nating record na kung saan declared from the Word of God na sila talaga yung mga tinukoy na naligtas. Halimbawa po, verse number 41, ang sabi po, then they that gladly received His Word were baptized. Ang tinukoy po, yung tiniyak na tumanggap ng salita ng Diyos at nabautismuhan. Okay? At ang patunay na talagang sila'y tumanggap, sumunod sa bautismo, verse number 42, and they continued steadfastly. Ibig sabihin po, mga kapatid, para po makita natin, pag ang isang tao ay totoong ligtas, hindi lang po basta ito magsasabi na siya'y tumanggap sa Panginoon, ang manifestations po nito, mga kapatid, siya'y magpapatuloy. Mananatili po. And they continued steadfastly, handoon na po yung mga ilan sa mga mapagkakakilanlan sa isang tunay na mananampalataya, mananatili sa turo, in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Tapos, pag tinignan nyo yung naging practice nila, wow, solido po sila, mga kapatid. Please take note, magkakaiba po sila. Malalayo ang pinanggalingan. Magkakaiba ng grupong kinabibilangan. Pero, nung kumilala at tumanggap sa salita ng Diyos, nagmistulang parang iisa, meaning united, okay? Nagkaisa po sila, all of them. They followed the Lord in water baptism. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. And then, freely, nandoon yung kanilang puso to cater one another sa kung ano po yung pangangailangan. Just try to imagine. And here is very striking to me. In verse number 47, sabay-sabay nga po, verse number 47, pakibasa nyo po, lakasan nyo po ho. Verse number 47, ready, begin. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Himayin po natin yan.
Mula po doon sa pinagbuhatan na matapos magbunga ang pangaral ni Pedro, marami pong tumanggap at ang katibayan tumanggap, sumunod sa bautismo at hindi lang basta nagpabautismo, na natiling matibay, nagpatuloy, nagsama-sama, nagkaisa at ang lundo, ang sabi po, praising God and having favor with all the people. Ibig sabihin, pati doon sa paligid nila, na-notice po sila, mga kapatid, at nagkaroon sila ng pabor sa mata ng mga nakapaligid. At ang sabi po, praising God and having favor with all the people. And because of that, mga kapatid, anong sabi? And the Lord added to the church daily such as should be saved. Kung babaybayin niyo po yung kasaysayan, ang idea po lumalabas na mula nung pasimulan po ng pangangaral ni Apostol Pedro, tumuloy-tuloy po yan hanggang sa nadagdagan at nadagdagan po. Okay? Lumaki at lumaki ang bilang. Okay? Please, i-consider nyo po. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang pinag-uusapan natin, yung mga saved talaga. Okay, eto po. Maaaring pag hindi kayo naging maingat, hindi nyo po maintindihan to. Huwag ho kayong magkaroon ng kaisipan na pag naging miyembro nyo, saved. Because we do not believe in salvation by church membership. Sa local church, you can have a member na unsaved. That is the condition of the Corinthian church. Local church sila. Pero sa local church, may natural man. Now, dito rin po, merong magiging miyembro na nabautismuhan, di ba? Pero hindi naman talaga saved. Ba't pinautismuhan? Sapagkat hindi naman po kami banal na spirito. Hindi naman po kami Diyos na matitiyak namin kung ligtas o hindi. Pero naka-record sa Bible, and the Lord added to the church daily such as should be saved, meaning ito ang magandang pamarisan at ating maging batayan because the Bible stated clearly that they are really saved. Kung sila ngayon ang saved, magandang makita po natin ang larawan at ang tunay na gawa at ang marka ng tunay na ligtas. Sa Acts chapter 4, alam nyo po yan, na sila po'y nagkaroon ng matinding persecution, nagkaroon po ng kagutom po sa kanila. What the believers did, mga kapatid, ano ang ginawa ng mananampalataya? Nagbenta ng mga ari-arian. Saan dinala? Sa paanan ng apostol. Di ba? So nandoon, mga kapatid, pag inalam nyo po yung kasaysayan ng mga tunay na mananampalataya, yung marka nila, ito pong mga believers in the book of Acts, ito ang magandang pattern natin because we can see from them the marks of a genuine believers. Palibasa, totoong saved, may marka. Kaya nga mga kapatid, one thing na kine-claim mo na ikaw ay mananampalataya, ang isang bagay pa na dapat ipakita mo ang marka ng tunay na mananampalataya. Kristiyano ka, patunayan mo, pakita mo na Kristiyano ka talaga. Amen? Huwag maging questionable. Mga kapatid, yun ang ating concern ngayon. Ikaw ang nakakaalam kung totoong saved ka. Pero kailangan malaman ng tao, kailangan makita ng tao, kailangan patunayan mo sa tao na saved ka talaga. And for you to prove that, kailangan makita nila the marks of a genuine believers. Kailangan makita ang marka ng isang tunay na mananampalataya. Okay? Number 1, the genuine believer exalts the Father. Ang isang marka ng mga totoong naligtas, sinasamba nila ang Ama. Okay? Tinataas nila ang Diyos. Yan ang unang itanong mo. Kristiyano ka ba? Kung Kristiyano ka, sinasamba mo ba ang Diyos? Kung Kristiyano ka, tinataas mo ba ang Diyos? Kung Kristiyano ka, napupuri mo ba ang Diyos? Ang sabi ng Bible, palibasa totoong ligtas sila, praising God and having favor with all the people. Praising God, pinupuri nila ang Diyos. Ngayon po mga kapatid, don't get me wrong. Praising God is not simply by ano po? Singing? Saying praise the Lord? Moroon buhay po yan. Ang pagpupuri sa Diyos, isa lang po yung bibig. Pero ang pagpupuri sa Diyos, di ba sabi nga ng Panginoon, these people praise me with their lips, but their heart is far from me. That is very possible to happen. That yung lip praises, yung bang, ay alam mo, Diyos, pinupuri kita talaga Panginoon. Di po ba? Pero mga kapatid, for me, ang worship, ang issue is the heart. Now, why it is very important to consider? In John chapter 4 and verse number 23, ang sabi ng Bible, si Jesus, sabi niya sa Samaritana, hinahanap niya ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa Kanya. At ang sabi po ng Panginoon, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth.
even to Satan. Ang sabi ng Panginoon, ang Diyos lamang ang dapat sasambahin. Now, balikan po natin. If you are telling me, if you are claiming that you are a genuine believer, ang isa sa marka na dapat makita sa atin bilang genuine believer, we should always exalt the Father. We should always praise the Lord. Amen? Tingnan niyo po ang sabi ng Acts chapter 2. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Dumating ang takot sa kanilang lahat. Nagkaroon sila ng pagnanais. Halos lahat po na para ma-meet ang need. Yung kaari ng isa'y pinagkaloob sa bawat isa para sa lahat ayon sa pangangailangan, at ginawa nila ito with gladness and singleness of the heart. At ang pinakalundo, sama-sama po sila praising God. Bakit may mga mananampalataya raw pero hirap nating makasama sa gawain ng Panginoon? Bakit may mga mananampalatayang kailangan pang pilitin sa gawain ng Diyos? Kailangan pang, sorry sa salita, kailangan mo pang utuin para magpuri lang sa Panginoon. I believe, mga kapatid, ito po ay mangyayaring kusa na kapag ang isang tao totoong naligtas, itataas niya ang Panginoon. One good example is in the book of Acts chapter 3. Sige po, chapter 3. Okay? I would like to use the layman as an example. For 40 years, imagine. For how many years na siya nasa beautiful gate of the temple? 40 years. Buong buhay niya. Mula nung pagkabata niya, nung kanyang di ba? Lagi siyang dinadala lang doon sa beautiful gate of the temple. Hanggang pintuan lang po siya ng templo. And the purpose, kung bakit siya pumupunta doon sa pintuan ng templo, para malimos. Okay? For how many years? Walang kwenta ang buhay niya. Walang ibig sabihin ang buhay niya. Lumpo siya, mga kapatid. Wala siyang pakinabang. Ang tanging hangad niya, makakuha ng limos. Hanggang sa isang araw, I do not believe na noon lang dumaan si Peter and John. I believe madalas, dumadaan po si Peter and John doon po sa templo. Pero sa naging katakdaan ng Panginoon, ipinakita po sa atin na doon sa kalagayan ng pulubing ito, dumating si Peter and John, na kung saan, syempre yung pulubi na yan, I'm sure, hindi katulad ng mga pulubi ngayon yan. Yung mga pulubi ngayon, talagang kitang-kita mo muka at palagay ko yung mga pulubi noon, halos kaya nakita niya, huminto si Peter and John doon sa temple. At ang sabi, kung ikaw yung pulubi, pagka may huminto, ayos to. Diba? Meaning, limos to. Anong sabi po ni Peter and John? Look on us. Tingnan mo kami. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ang witnessing po, ang tunay na paglilid ng tao sa Panginoon, ang ini-introduce mo si Christ. Amen? Yes, praise the Lord. Nakalakad po siya, nakatayo po siya. But listen, ang emphasis, ang pinakasentro po, the name Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth, anong sabi niya? Rise up and walk. At ang sabi ng Bible, nakatayo ang pulubing ito. Okay? Nung siya'y nakatayo, kung ikaw yung taong ito, na buong buhay mo, nahandoon ka lang, lumpo ka, wala ka napupuntahan. Nung ikaw ay makalakad, nung ikay makatayo, ano kaya magiging takbo ng isip mo? Ano kaya gagawin mo? Di ba? Baka mall ka agad ang puntahan mo, o kaya park, o kaya pasyalan, o kaya barkada. Hanap ka ng dahil, wow, nakakalakad na ako, di ba? Pero mga kapatid, alam niyo ang sabi ng Bible? Pumasok na kasama ni Pedro at ni Juan sa templo ang pulubing ito at ang sabi, walking and living and praising God. What's the message? Kung totoong save ka, ang alam mo sa buhay mo, ang isang mahayag, ang puso mo ay laging magpupuri sa Ama. Amen? You will always praise.
Hello. Hello. They exalt the Father. Kanila pong itinaas, kanila pong pinadakila ang Panginoon. Mga kapatid, ito ang aplikasyon sa atin. Kung totoong saved tayo, are we exalting the Father? Talaga bang ang Diyos napupuri sa buhay mo? Kasi sabi, praising God. Diba? Yun ang nangyari. Dahil totoong mananampalataya sila, ang sentro is praising God. Pinupuri nila ang Diyos. Napapupurihan ng Panginoon. Are we praising God? Diba? Pagka totoong mananampalataya, dapat habang tumatagal, lalong nai-inlove sa Diyos. Habang tumatagal, lalong na-appreciate ang Diyos. Ito po ang kaibahan. Pag hindi genuine believers, pag lumatagal, lumalabas ang kulay. Naintindihan nyo? Kumukupas po pag hindi tunay. Kasi meron po tayong tinatawag ng mga fake yung mga imitation. Tama po? Ha? Yung mga imitation, mga kapatid, maring ma-enjoy mo at first kasi halos kapareho Pero syempre po, dahil imitation, pagdating sa durability, pagdating talaga doon sa, di ba? Fading po yan Ganon din po, yung mga hindi totoong na-save, mga kapatid, sa simula lang po yan. Pero pag totoong save, habang tumatagal, lalong nagpupuri sa Diyos. Habang tumatagal, lalong itinataas ang Diyos. Habang nakikilala ang Panginoon, lalo po, yun ho ang makikita nyo. Pag-aralan nyo ang kasaysayan ng mananampalataya sa Book of Acts, of all the experiences, of all the negative encounters, of all the attack of Satan, of all the struggles and persecutions and everything, of all the pressures, mga kapatid, makikita nyo, they exalt the Father. The marks of a genuine believer. The genuine believer exalts the Father. Number 2, the genuine believer enjoy the fellowship. Pag isang totoong mananampalataya yan, maniwala kayo, masaya yan sa fellowship. Eto, mga kapatid, be honest ha? Talaga bang pag tinanong kayo, kayo sa sarili nyo lang, maging totoo kayo, na-enjoy nyo ba talaga yung pagpunta sa church? Kasi mga kapatid, dalawa yan Meron talagang idea po mga kapatid na minsan kaya lang naman tayo pumupunta na sa church, nasanay na tayo. Yung bang na-use na tayo. Eto na lang, naging mechanical, naging routine na lang po siya. Pero mga kapatid, ang noticeable sa mga tunay na mananampalataya, they are always longing to have fellowship one with another. Kumbaga, joy nila ang isa't isa. Not just the Lord, but even the brothers and sisters. Meaning, the brethren. Ang isang marka ng mga mananampalatayang ito, just try to imagine of all the persecutions sa kanilang dinadaanan, they are still rejoicing in the Lord. Ang sabi ng Bible, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in breaking of bread and in fellowship. They enjoy the fellowship. The genuine believer enjoys the fellowship, mga kapatid. What a fellowship! What a joy divine, leaning on the everlasting arm. It is always my joy to fellowship with my co-believers. It is always my joy. Mga kapatid, sabi ko nga, paano hindi magiging marka ng tunay na mananampalataya yan? Kasi sabi nga nila, birds of the same feathers are the same bird. Diba? Birds of the same feathers are the same bird. Kung pareho po sila ng pakpak, kasi pareho silang klase ng ibon. Kaya nagkakasundo yan, the same bird, pareho. Diba? Ikaw, itanong mo sa sarili mo, sino kasundo mo? Sino ka-enjoy mo? Sino yung gusto mong ka-fellowship? Kung yung unbeliever na kaklase mo, ang saya-saya mong ka-fellowship, tapos sa kasamaan mo sa church, hindi ka masaya, you better check your feather. Subukan mong siyasatin ang pakpak mo. Baka pareho kayo ng balahibo. Baka kaya ka nag-enjoy sa mga lasinggerong kasamahan mo, sa mga lasinggerong standby, sa mga sugarol. Baka kaya ka nag-enjoy sa mga bisyosong tao. Baka kaya ka nag-enjoy sa mga kaklase mo na hindi nag-church. Baka pareho kayo ng balahibo, nagaya ka lang, natulad ka lang sa nanay mo, nahatak ka lang, hindi ka naman totoong ligtas. Kasi kung totoong ligtas ka, ang i-enjoy mo, ang makasama mo, ay yung may kaisa mong espiritu sa Panginoon. Amen? Ay, tayo kakaunti. Basta pagka magkakasama tayo sa Panginoon, walang pinakamasayang tao kundi tayo po na nasa Panginoon. The marks of a genuine believer, they enjoy the fellowship. They exalt the Father. They enjoy the fellowship. Mga kapatid, excited ka ba pag pupunta sa church? Bakit?
Makakasama ko na naman si brother. Kung merong masarap pong makahingahan ng puso, yung mananampalataya, kasi nagkakaintindihan kayo eh. Minsan ang hirap, mananampalataya ka, pero yung mga kasamaan mo sa trabaho, hindi nila naiintindihan. 1 week kayong magkakasama, ang pinakamasarap, yung alam mo, mga kasamaan mo sa church. Kaya kung ako kayo, especially kabataan, titiyakin nyo na kung meron kayong kabarkada at kaibigan, sana yung kasamahan nyo na sa church. Amen? Wag yung mga... sana ho tayo ang talagang magkakabadi-badi. Sana tayo talaga ang mga masasabi nating, ang linaw-linaw naman ang sinabi ng Bible eh. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. And you understand if what the word blessed mean, di ba? Blessed. The word blessed means happy. Ibig sabihin po, ang totoong masaya, yung isang tao na ang payong pinakikinggan niya, hindi yung payo ng masama. Yung daan tinatahak niya, hindi yung daan ng makasalanan. Yung upuang inuupuan niya, hindi upuan ng malilibak. Hindi siya nakikisama at nakikisama doon sa mga tao na hindi nasa Panginoon. Mga kapatid, ang marka na believer ka, masaya ka na ang kasama mo believer din. Oh. Isipin niyo po yun. Hindi sila magkakakilala eh. Di ba? Kuha nyo ba yung idea ng teksto natin? Hindi po ba, doon sa pagkakataong yon, nagkasama-sama po yung mga tao from different places, and then Peter stood up, he preached the word, he preached to them about the message, about repentance, and then they were pricked in their heart, tumanggap sila sa Panginoon, hindi yung magkakakilala yan, pero nag-enjoy na magkakasama. Iniisip ko po yung kasaysayan ng church. Ang kasaysayan ng church, hindi naman lahat kayo magkakamag-anak. Hindi nga lahat kayo magkakilala. Saan na lang tayo pinag-isa ng Panginoon? Sa church. Pero alam nyo, ang manonotice nyo, palibasa, hindi tayo magkakamag-anak sa dugo o ang pag-uusapan, yung biological or yung blood relationship. Pero dahil tayo po ay pinag-isa ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo, mula sa katayuang hindi tayo magkakamag-anak, hindi tayo magkakakilala, pag tiningnan yung pagsasamahan natin, daig pa yung mga kamag-anak at mga kakilala eh. Tama po? Why? It is because of the Spirit na meron po tayo. Diba? So, let us enjoy our fellowship. At hindi